Sabi ng COMELEC, nagkaroon daw ng complication sa pag-resolve ng issue ng sose ni Marcoleta. Ang ombudsman daw kasi nag-refer ng complaint na halos pareho lang ang allegations dun sa pending case nila. Same case daw tungkol sa discrepancy ng sose at sali ni Marcoleta at sa issue ng mga donors na hindi dineclare. Maglalabas na daw sana sila ng resolution. Pero dahil daw na sa ni-refer ng ombudsman, hindi na sila makakapaglabas. Dahil daw, kailangan pa nilang pag-usapan kung paano ang gagawin dito sa overlap ng kanilang findings at sa complaint na galing sa ombudsman. Ano daw? Medyo malabo, no? Paano naging complication ang kaso na ni-refer ng ombudsman? Kung pareho lang naman ang kasong nakapending sa kanila, bakit ganun? Kung ginawa mo ng isang bagay tapos may dumating at nagsabi sa'yo na gawin mo ang parehong bagay, hindi dapat complication yon. Bigay tayo ng example. Kung nagdo-drawing ka na ng kotse, matatapos mo na ang drawing mo ng kotse, gulong na lang ilalagay mo. Tapos may dumating at nagpapadrawing din ng parehong kotse. Complication ba yun? Kailangan mo pa bang ulitin ang ginawa mong kotse? Di ba, ang gagawin mo na lang, tatapusin mo ang ginagawa mong drawing, tapos ibibigay sa kanya. Ganun dapat yun, di ba? Ganun din dito. Naumpisahan na nila ang pag-investigate sa kaso ng sose ni Marcoleta. Meron na nga daw silang resolution eh. Tapos may dumating na referral from the ombudsman na pareho lang ang issue. Hindi yan dapat dahilan para tumigil or madelay ang resolution. Itutuloy lang dapat nila ang nagawa nila at i-adapt ito sa kaso na ni-refer ng ombudsman. E di tapos, sa totoo lang, parang ang nangyayari, pinapasa ang sisi sa ombudsman. Hindi namin matapos ang investigation dahil kay Marcoleta, dahil sa ginawa ng ombudsman. Ano ba yan? Ayaw lang ba nilang i-resolve ang issue ng sose ni Marcoleta at naghahanap sila ng excuse para ma-delay ang paglabas ng resolution? Ganun ba yon? Kung totoong may resolution na, ilabas na yan.